Morning po. Muli, yung ating tema po, yung ating related po sa ating responsive reading kanina. Ano po? Okay. Yung ating tema, God's way versus man's way. Ayan. Ano po? Sa Tagalog, yung kaparaanan ng Diyos laban sa kaparaanan ng tao. Ayan po. Okay po? Okay, tayo po sumandaling manalangin. Amang banal, maraming pong salamat muli. Narito na po kami sa yugto na kung saan kailangan po namin na Diyos ang pangungunan ng banal ng Espiritu na bibigay o Diyos ng kaunawaan. Salamat po. Napatuloy o Diyos yung pinagkakalumo po ang ganap na pagpapala, biyaya sa bagay ng iyong mga salita na kung saan o Diyos nagiging kasangkapan sa bagay Diyos ang aming pagtitiwala at pananampalataya. Pagpalain mo po habang kami nagpapatuloy at patuloy Panginoon na gamitin o Diyos na kasangkapan, kabusugang espiritual ang bagay Diyos ang aming tatalakayin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Kung inyo pong maalala, mayroon pong mga nakalipas na panahon, yung tinatawag na si Onoda. Sinong nakakaalala nito? Onoda. Wala? Yung Japanese struggler. Nandyan sa Occidental Mindoro. Iniwanan po siya panahon pa ng Second World War. Na po, opisyalis po siya ng military ng Japan. Tapos iniwanan sa kanya yung dalawang sundalo. Nang bilin sa kanya ng pinakamataas, huwag kang aalis dito. Huwag mong iwanan ang lugar na ito dahil babalikan ka namin dito. Pinanghawakan po niya yung pangako pong ito. Ano po? Lumipas na po yung maraming taon. Natapos na yung Second World War. Ano po? Pero nanatili pa rin siya dyan sa Mindoro. Ano po? Kapag ka nakakita siya ng mga eroplano, tatago siya. Kapag ka nakakita siya ng mga naglalakbay ng mga barko, ganun din, tatago siya. Kapag ka nakakita siya ng mga civilian, na po, lalo siyang umiiwas at nagtatago. Now, merong nakaalam na mga mamamayan na mayroong Japanese diyan sa kabundukan. Na po? Pinuntahan po yan ng mga tagapanguna sa pamahalaan. Pinasusuko. Na po? Pero hindi po siya sumuko. Na po? Hanggang ipinaabot po sa imperyo ng Japan. At pagkatapos yung mismong pinakamataas na tauhan sa Japan, pumunta po diyan, yun pong nakipag-usap, sakalang siya sumuko. Na po? Kailan lang po yan? Since 1940, ano po? Hanggang 1980s, saka lang siya sumuko, sinuko niya yung kanyang samurai. Na po, opisyalis po siya. Yung kanyang dalawang kasama namatay na. Siya na lang nag-iisang nabuhay. Alam ba niyo yon? Si Onoda. Kailan lang? Sinuko niya kay Presidente, hindi ko kalimutan ko na, parang si Presidente Marcos na matanda. Na po? Yan. Mga 80s. Na po? Yan. So, sa bagay ng kanyang buhay, marami pong mga na-miss na mga bagay na dapat maganap na marami dapat niyang maranasan. Na po? Pero ang isang bagay na makita po natin dito, yung kahalagahan ng resulta ng kanyang pagiging tapat sa kanyang tungkulin, tapat sa pangako
na kailanman hindi siya nagpaligoy-ligoy, nanatili siya sa bagay na kung saan doon siya iniwan. Na po. Kaya nga nung bumalik siya sa Japan, instant millionaire po siya, naging isa po siyang hero, bayani ng Japan, na higit na naging maganda ang bahagi ng pagkilala sa kanya. Pero kaya lang sabi ko nga, matanda na siya. Na po. No? So, dito, katapit lang natin yan. Parang walang nakaalam sa inyo. Si Onoda. Pag umakyat ka sa Darala, tinignan mong ganyan, kita mo na yung Mindoro, yung kabundukan ng Mindoro. Tanaw mo na eh. Andyan lang sa atin. Ano po? Si Onoda. Ano po? Yan. Now, ganito po si Abraham. Despite na well-established na po yung kanyang buhay, ang kanyang pamumuhay, ano po, maging ang kanyang kabuhayan doon sa lugar ng Haran, inutusan po siya ng Diyos na lisanin ang lugar na yon, lumipat ka sa lugar ng Kanaan. Yan. Yan po yung utos sa kanya ng Diyos. Ano po? Ano po? Dala niya yung lahat-lahat ng mga bagay na kanyang naipundar. Lalo na yung kanyang mga hayop, yung kanyang mga alipin, kasama rin niya. Kasama niya yung kanyang pamangkin. Si Lot. Pamangkin niya, si Lot. Pagdating doon sa Kanaan, hindi po siya katulad ng ibang tao na pipili muna ng kanyang pabor para sa kanya. Pagdating sa Kanaan, ang sabi niya kay Lot, pumili ka kung alin ang gusto mo. Pag pinili mo yung bandang kaliwa, yung matitirang kanan akin. Pag pinili mo yung kanan, yung kaliwa yung sa akin. Yan. Ay pinili ni Lot, yung magandang lugar. Pinili niya yung malapit sa lungsod. Nandun yung Saye. Nandun yung bahagi na kung tinatawag natin na yung katulad dito sa atin, diyan na yung sa Dikiboy, ang takbo ng Progreso. Ayan. Pero ang hindi niya alam, pagdating ng oras, ito tinatawag na Sin City. Ano po? Nang gunawin, ng Sodom and Gomorrah, kasama siya. Nandun. Tinakas na lang siya ng mga anghel. So, Sin City. Yan po. Ano po? Now, maging si Adan at si Eva, nilikha po sila ng Diyos sa buhay na walang kasiraan. Okay? Nilikha sila sa wangis ng Diyos, sa larawan ng Diyos. Pero ang pinili po nilang buhay ay ang buhay ng pagkawasak. Ano po? Kaya makikita po natin dyan, wala pong wala pong pagpili yung kaligtasan. Ikaw ang magsasagawa. Binigyan tayo ng kalayaan to choose. Gusto mo ito? Gusto mo ng langit? Gusto mo ng impyerno? Walang sasangga sa'yo. See? Pero walang pinili ang Diyos para ka maligtas. Nasa iyo kung tanggapin mo yung pagliligtas ni Kristo. Okay? Now, kadalasan alam po natin kung ano yung kaparaanan ng Diyos. Yung naisin ng Diyos, yung kanyang kalooban na para sa atin. Na po? At kadalasan naman, tayo po ang pumipili kung paano kakaroon tayo ng nasasadlak sa hindi magandang kalagayan. Na po? Kaya kung minsan, katulad ng nangyari kay Adan at kay Eva, damay po tayo. Sasabihin natin, wala tayong kinalaman doon, pero damay po tayo. Kaya pumasok po yung talatang Romans chapter 5 verse 12, andyan po yan. Dahil sa kanilang kasalanan, pumasok ang kasalanan, kakambal ng kasalanan, ang kamatayan, lahat nagkasala at lahat mamamatay. Nakakalungkot, pero yun po, yung resulta ng pagtaliwas ng tao sa kalooban ng Diyos. Na po? Now, sa ating pong teksto, pinangakuan po ng Diyos si Abraham. Abraham pa lang po yan, di pa siya tinawag na Abraham. Abraham, na pagmumula ng maraming lahi, maging ng maraming bansa. Dahil sa kanyang pananampalataya. Na po? Now, kung ating pong mapapansin,
Wala pong deadline ng pangako ng Diyos kung kailan magaganap. See? Walang petsa, wala ni anuman. Nasa iyo ang bahagi ng pananampalataya at pagtitiwala na manatili ka sa bahagi ng pangako ng Diyos. Ito po. Walang takdang panahon kung kailan magaganap ang panahon ng Diyos. Sa Genesis chapter 16 verse 3, diyan na po yan. At ipinabayagan ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Na po? 10 years. Yung pangako sa kanya. Ano po? Ang sabi diyan, 10 taon nakalipat at naninirahan sa Kanaan si Abraham, simulang palisin siya ng Diyos sa Haran. 10 years na rin na nakalipas, simulang siya pangakuan ng Diyos na gagawing ama at lahi ng lahat ng tao. Sa pananampalataya yan, hindi sa bahagi ng laman. Faith. Apo? 10 years na rin siyang pinangakuan na magiging ama na magkakaroon ng anak. Na po? Now, sa Genesis chapter 2, balik po tayo, 16 verse 2, sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko, ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarah. Pansinin po ninyo. Yung bahagi ng pagtaliwas ni Abram sa pangako ng Diyos. See? Pangako ng Diyos, bibigyan kita ng anak. Ipinakita sa kanya yung maraming bituin. Pinakita sa kanya yung kapal ng buhangin sa dalampasigan. Ito magiging lahi mo. No? Pero sa kabila nito, nandun ang bahagi na kung saan nung alukin siya ng kanyang asawa, wala pa rin tayong anak. Ito yung katulong ko. Ito yung alipin ko. Sipingan mo para lang magkaroon tayo ng anak. See? Walang iba. Katulad ng kay Eva, di ba? Yung kanya kinakain na binigyan niya walang question. Walang anuman, nasabi na hindi pwede kasi mamamatay tayo. Ito naman, si Abraham, hindi siya sinabi, hindi pwede kasi nag-antay tayo sa pangako ng Diyos. No? Pero ito po yung ginawa ni Abraham, talatang 2, ang sabi diyan. Na po? Sa halip na manghawakan at pagtiwala sa pangako ng Diyos, gumawa po sila ng sariling kaparaanan po nila. Na po? Para tugunan ang kanilang kakulangan, tugunan ang mga bahagi ng kanilang mga pangangailangan. Sarili pong diskarte. Yan. Sariling kalooban. Sariling pamamaraan ng kanilang ginawang desisyon laban sa kaparaanan ng Diyos. Yan po yung ano po ron. Kaya kung minsan, may mga desisyon po tayo na po, na alam natin na medyo mabigat. Na po? Naalala ko, meron akong isang matalik na kaibigan, binata pa ako. Yung taong to hanggang ngayon, hinahanap ko sa Facebook. Baka ako sakaling matagpuan ko pa rin siya. Pero yung kanyang mga pangalan, lahat ng pangalan na kaano niya, pagka tinignan ko, puro na mga Meksikano, ganyan. Iba na. Hindi ko na siya talaga makita. Although, sabi ko nga, nandun yung kalungkutan ko, na wala na kaming komunikasyon. Malapit po kami niyan sa isa't isa para kaming halos tunay na magkapatid. Nung mga anak yung aking may bahay, na po, siya mismo ang kasama ko. Wala akong ibang kasama. May sarili akong kapatid, pero hindi ko kasama. Siya ang kasama ko mismo. Magdamag kami sa ospital. Karamay ko siya sa lahat.
Kung kulang ako, nagdaragdag siya. Ano po? Kaya yung pangalan ng panganay ko, pangalan niya po yun, binangon ko sa kanya. Ano po? Matari kong kaibigan. Pastor Richard, no? Yung pangalan niya, ganun din po. Na po. Kaya lang Tagalog yun sa kanya, Ricardo. Kaya lumalabas, pag hinahanap ko siya, puro mga Meksikano, no? Ang lumilitaw sa Facebook. Na po. Now, umuwi yung kanyang mga mahal sa buhay, mga partido, no? Kapatid ng kanyang ama, abay, napakaganda. May edad na, makadalaga ng anak, binata na, ang mga anak. Pero ang ganda pa, bata pang tingnan. Galing sa US, no po, lahat sila mga English speaking na, pati yung mga anak. Sabi ko, meron pala kayong sabi ko sa kanya, may maganda ka palang mga yung angka ninyo. Mataas pala yung angka ninyo. Sabi niya, kung alam mo lang. Kung alam mo lang, sabi niya ganyan. Sabi mo, alam mo yung tiyahin ko, sabi niya, nung bata pa yan, napakaganda. Kapatid ng kanyang ama. Bago pumunta ng US yan, nag-uusap na sila ng kanyang asawa. Nagkasundo na sila. Iniwanan niya ang kanyang mga anak, lahat-lahat sa piling ang kanyang asawa. No? Pagkatapos, pagdating sa US, nanirahan siya ron ng konting panahon, nagpaasawa. Yun na. Nagpaasawa sa Amerikano. Sabi niya ganyan. Nagsama sila ng ilang taon. Sabi niya ganyan, nung anyang asawang Amerikano, at pagkalipas ng ilang panahon, nag-divorce. Nung mag-divorce na, yun ang simula. Isa-isa, anong tawag dito? Pinipetisyon niya yung kanyang membro ng kanyang sambahayan hanggang lahat sila doon na nanirahan. See? Sabi niya, ayos. Kaya lang, hindi maganda. Dahil ang kanilang ginawa, labag sa kalooban ng Diyos. See? Pamamaraan yun. Para lang mapaganda ang iyong kalagayan, kinabukasan, yung sistema na pamamaraan, hindi ayos kung paano may sa buhay mo yung bagay na mapagandahin mo yung kalagayan. Na po? So, yun po yung kaparaanan ng tao. Taliwas sa kaparaanan ng Diyos. Kaya marami pong nagsasagawa nito. Na po? Ngayon, hindi na. Bawal na. Natuklasan na po yan. Tuklasan na yan. Na po? Pero, meron pa rin pong nagsasagawa ng mga ganito. Yung may pamilya dito. Na po? Kasal dito. Tapos may magustuhan pa palang iba. Pupunta sa abroad, pakakasalan. Yung isa. Hindi saklaw ng batas natin, yung batas doon. Hindi rin saklaw ng batas doon, yung batas dito. Kaya pagdating doon, may urinal siya. Pagdating dito, may urinal din siya. Pero pagdating sa Diyos, kasalanan na lahat ng yan. Okay? Taliwas sa bagay ng panuntunan ng kalooban ng Diyos. Na po? Now, balik tayo kay Abraham at kay Sarah. Una, sinira nila ang malinis at banal na intensyon ng Diyos sa kabanalan ng pagsasamang mag-asawa. Nagkaroon sila ng tinatawag na maling kilos na mayroon pong pumagitna sa kanilang relasyon. Ito yung bahagi ng pagpasok ni Agar sa kanilang buhay. Okay? Yan. Ang sabi dyan, nagkaroon po ng tinatawag na dalawa na. Ang ating binasa dyan, asawa eh. Asawan. Naging dalawa na yung kanyang asawa sa isang bahay. Nabo? Sa Muslim, kultura nila ito. Di ba? Sa kulyon, meron niya. Maraming mga sa kulyon. Yung mga nandyan. May asawa dyan minsan, 2, 3, no? Minsan, 4 pa o 5. Depende sa kaya mong buhayin. Imagine, pagsasamahin mo yung asawa mo sa loob ng bahay. See? Ito po yung naganap. Na po. Dahil sa tinatawag na kultura, practice, uso. Yan po. Kaya yung tao napapalautan sa ganung sistema. Na po. Now, puro ko kaibigan kasi ito eh.
Isa ko pang kaibigan, ano siya Indonesian. Ha? Ano yung taong ito, hindi naman siya masyadong pangit. No? Pero kaya ambing mo sa kagwapuhan, wala talaga. Ano po? Yung kanyang itsura, baduy siya Indonesian. Baduy siya. Pilipit pa kung magsalita, kasama ko po yan. Mahusay ang kamay. Sa cutting, sa designing, napakahusay. Pero yung kanyang asawa, napakaganda talaga. Ano po? Pag nanamit yan, yung kanyang baywang dito. Hindi katulad sa mga lalaki ng baywang dito. Dito talaga. Kaya ang sinturo niya mataas. Ganyan. Baduy na baduy. Ayun, ganyan. Pero, ang tawag niya sa akin, tawag ko sa kanya, Jack. Ha? Mayamang tao yan kasi ang father niya may-ari ng music production. No? Sa Indonesia. Yung music production na yan, katulad sa pelikula. Di ba? Music by, nakalagay na ganyan. Yun, father niya yun. Ano po? Pagkatapos, tawag ko sa kanya, Jack, kasi taga Jakarta. Pero ang tawag niya sa akin, Bayaw. Bayaw. Sabi ko, ba't Bayaw? Wala naman akong kapatid. Sabi ko, at saka may asawa ka na. Wala ka namang kapatid na pwede kong asawain. Ba't Bayaw? Yun daw ang type niya. Bayaw. Sabi niya ganyan. Pagkatapos sabi niya, Bayaw. Sabi niya ganyan. Sa amin, sabi niya sa Indonesia, sabi niya, ang uso doon, you can borrow the wife of your neighbor. Bravo naman yan. Dahil sabi ko sa kanya, ano yan, kudkura ng nyug? Sabi ko sa kanya, nagpapalusot ka lang eh. Palibasa, babaero kasi. Grabe ba? Ang lakas ng appeal, samantalang hindi, wala talaga eh. Yung kapag dating sa itsura. Sabi, wala talaga. No? Sexy siyang tingnan kasi ang liit ng bayong. Hindi na dito nakasinturon. Ganyan. Pagkatapos, sabi ko nga, pero ano siya? Ang lakas ng appeal sa mga babae. Ano po? Sabi ko, ginagawa mo lang rason yan dahil babaero ka. Sabi ko sa kanyang ganyan. Ano po? Yun po. Now, yan. Pansinin po natin itong pag-struggle po sa isipan ni Abraham kung alin ang kanyang susundin. Yung utos ng Diyos o yung pangako ng Diyos sa kanya o yung pagnanais ng tao. Natitignan niya yung kanyang kalagayan. Wala na matanda na sabi ng Biblia. Titignan niya yung kanyang pangangailangan. Kaya kalimitan dyan tayo na titignan natin yung ating kalagayan, di ba? Asinso na yung mga kapitbahay ko, lahat-lahat. Yung mga kaibigan ko kasabay ko noon, mga kabats ko, lahat-lahat na pero ako ganito pa rin. See? Tinitingnan natin yung ating kalagayan pagkatapos yung ating pangangailangan. Yan po. Kalimitan dyan po tayo nalalagay. Ano po? Bagamat malakas pong maka-attract yung tinatawag na visible faith. Alam niyo yung visible faith? Ha? Kaya makikita niyo ang uso po ngayon sa mga religious organization. Ha? Visible faith. Yung pagkamahusay ang preacher, mahusay mga nganta. Saka ano na yan? Ando na sila, nakapikit na sila lahat. Ang tawag po dyan, yung bahagi ng controlling, mind controlling. Unti-unti na yan, kontrolado na yung pag-iisip mo. Di ba? Pag kontrolado na yung pag-iisip mo, kinocultivate naman yung feelings mo at yung emotion mo. Kalooban mo. Kaya minsan, nakataas ka, nakapikit ka yan, ang iba, humahagulo, lahat-lahat, gano'n ang nangyayari. Ngayon, pagkatapos, ganyan na lang, ngayon ka na lang. Mga visible faith, yan bang makikita mo, mismo, yung nagaganap. Tulad nito, halimbawa, mayroon akong kaibigan ulit, puro kaibigan yan. Ang sabi niya, Vic, sabi niya, naganap sa akin na inopera ako. Masakit yung ganito ko. Sabi niya. Tapos, nagpa-opera ako. Sabi niya ganyan. Nung opera na akong ganyan, sabi niya, ang daming dugo. Talaga, lumabas. Pagkatapos, nilagay yung pala appendicitis. Sabi niya, nilagay yung ganyan. Maliit lang. Sabi niya, parang ganito lang. Maliit pa sa yung liliit. Sabi niya ganyan. Tapos, kapraso lang. Nilagay sa bote.
sabi niya ng microchrome. No? Lagay sa bote. Ayan, ganyan. Pero ang problema, habang inopera ko, nakaiga akong ganyan, may 4 na babae, kabilaan, sa hinigaan ko, tapos yung isang nagsasagawa ng operasyon. Kita ko talaga, pumupulan dito ang dugo. Sabi, pero wala akong maramdamang sakit. See? Wala akong maramdamang sakit. Pagkatapos noon, sabi niya, nung makita ko na yung aking kapirasong bituka na nansabuti na, nung pinupunasan nila, tinignan ko, walang sugat. See? Visible. Visible faith. Kinausap ko yung isa, sasabi rin, inoperan siya, masakit ang kanyang tuhod. Yung nakuha, bala. See? Tanong ko, nabaril ka ba? Hindi po. See? Yung isa, masakit ang kanyang tiyan. Nung operahin, ang nakuha, plastic, cellophane. Sabi ko, kapag ka mga ganito, pagka may Diyos ka, nagbibigay ng paraan para makita mo kung totoo o hindi. See? Tapos sinubukan ko, sabi ko, try ko, pa-opera rin ako. Punta kami. Ako. Sinihang malaki sa Bonifacio. Pagdating doon, gumilid kami. Kalsada rin. Pagdating sa likod, nandun yung bag ng tindahan ng bigas, mahaba. Pagkatapos pagdating doon, sabi niya, pasok tayo dito. Yung pala mismo, yung entrance, yung tindahan ng bigas, pagkatapos may pintong ganyan, pagpasok mo sa pinto, napakalaking bulwagan. Doon sa loob. Na po. Pagkatapos sa bulwagan, nandito po yung malaking kortina. Wala pang, tawag nun, tarpaulin. Kortina, na naroon ang malaking mata. Sa gitna, napakalaking mata. Pagkatapos sa baba, nandun yung timbangan. Yung parang timbangan na yung sa justice. Nandun. Tapos sabi niya, dito, sa bahagi na ito, nakita ko, mayroon pong lamisa, nandun yung isang kandila na malaki na may sindi. Nandun din ang isang tao na nakaupo sa silya. Pinanonood po yan. Mga pasyente siguro ang karamihan dyan. Habang dinadaklot yung banner, no, na hindi sumasayad ang kamay. Ganyan lang. Dinadaklot, pagkatapos doon sa pasyente na nakaupo, simula ulo, ginaganyan hanggang katawan. See? Hindi sumasayad ang kamay. Ganon po yung mga gamutan po ron. Kaya sabi ko, doon sa mga nandun, gusto kong makausap yung pinakaano ninyo. Kasi gusto ko rin magpa-opera. Sabi kong ganon. Sa akin, subok. Gusto kong makita yung Diyos diya kung totoo. Sa Diyos na sinasampalatayanan ko. Sabi, wala po dito. Nasa Baguio po. Sabi niya ganyan. Kasi may conference po sila eh. Kailan po bababa? Sabi niya, mga next week pa. Sabi niya ganyan. Binalik ako next, wala pa rin daw. Hanggang sa, wala pa rin. See? Hindi pinahintulot ng Diyos na bagay na kung saan matagpuan ko ito. Pero isang bagay na makita po natin. Ito po yung mga tinatawag na visible faith na nakikita mo yung ginagawa, na kung pagtitiwalaan mo, malalagay ka sa alanganin. Okay? Visible faith. Ito po yung sa Genesis chapter 16 verse 2. Kita natin. Visible po yan. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarah. Yan po. Visible faith po yan. Now, tingnan po natin kung ano yung mga factors na tinatawag na po, kinonsider na piliin ni Abraham yung paraan ng tao. Ha? Kung bakit pabor siya sa bahagi ng kaparaanan ng tao. Una, 85 years old na siya. Diba? Matanda na. Wala pa silang anak.
Kaya yung mga wala pang anak dyan, huwag niyong susubukan yung mga pattern na ito, Ingat po tayo. Hintay tayo sa kalooban ng Panginoon. No? Naalala niyo si, yung artista ba? Sa Itbulaga. Yung isip niya siya lalaki. Yung kanyang puso, lalaki. Ang kanyang damdamin, lalaki. Nagpakasal siya sa babaeng katulad niyang babae. Dati yun. Yung maliit na bulaga nun. Di ba? Sa gustong magkaanak, kumuha po sila ng tagatanim sa sinapupunan. Meron po dyan nagtatanim sa sinapupunan. Yung similya na tinatawag. At alam din mismo ng nagtatanim ng similya sa sinapupunan kung kanino yon. Kaya nakakapamili sila kung sino, kung magandang lahi, kung magandang tao, magandang ganon. Kaya ngayon, yun ang paraan na nagbubuntis yung kanyang asawa sa pamamagitan ng tinatawag na pagsalin na po ng ibang similya. Yan. So, ganito po yung tao. Ang unang tinitingnan po nito, yung kanyang kapasidad. Yan. Kapasidad. Pangalawa, yung kanyang pangangailangan. Malimit, marinig natin. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write. No need, no write pa ako. Pero meron akong pangarap. Meron akong pagnanais. Meron akong gusto na maabot ang aking pangangailangan despite na wala akong pinag-aralan. Yan po. Hindi po nawawala sa tao po yan. Na po. Ito po yung nagtutulak kung paano gumawa ka ng aksyon sa bahay para makamtan mo ang bahagi ng iyong inaasam. Yan. Ikarawa, matagal na siyang nag-aantay na matupad ang pangako ng Diyos para sa kanya. Maaaring naroon na po yung damdamin ng pagkainip, pagkabagot, panghihinawa. Na po. Iniisip niya, paano ito kapag dumating ng panahon, matandang-matanda na ako. See? Hindi ko na kayang kargahin yung aking anak. Di ba? Hindi ko na kayang laruin ang aking anak. Hindi ko na marinig yung kanyang mga halakak o kung kanyang sasabihin sa akin. Kasi wala na akong pandinig. Maraming mga factors na kinonsider si Abraham sa kanyang mga sarili. Now, madalas po yan nagaganap sa buhay po natin Di po ba? May inaasam tayo, may pinagpipray na mga bagay na nais po natin na mahal po sa atin, may bigay ng Panginoon. Pray tayo ng pray sa Panginoon. Apply tayo ng trabaho. Inaasa natin na matawag tayo. Ganyan. Meron dyan Tagal na ako nag-a-apply. Ang sabi niyang ganyan. Para maging seaman. Ang problema, bulok na ngayong barko. Hindi pa ako naisasakay. See? Tagal na ako. 21 years old pa lang ako. Nanliligaw na ako. See? Naubos ko na yung buong angkan. Simula sa mataas hanggang pababa ng pababaga, pero bigo pa rin ako. Ngayon, 53 anyos na ako, puti na yung buhok ko, single pa rin ako. Yung sinasabi ko naman yan, totoo. Ano ba? Now, pangatlo, yung suggestion, nagmula mismo sa kanyang minamahal na asawa. See? Yan. Pang-apat, ang suggestion ay nababatay sa practice o uso sa kanilang kapanahunan, sa takbo ng bahagi ng mga nararanasan. Na po? Yan. Alam po niyo, puri ng Panginoon. Maraming nauso sa atin, takbo sa panahon natin ngayon. Sa mga illegal fishing. Di ba? Yung takbo ng panahon natin, maraming
tawag yan na illegal, cyanide, bongbong, pero po rin ang Panginoon na may mga anak ng Diyos dyan sa komisarya, mga anak ng Diyos dyan sa Kamakinit, na hindi man lang nagkaroon ng pag-attempt na ganitong magkaroon ng buhay na illegal. Po rin ang Panginoon. Karoon tayo ng tinatawag na mga takbo ng panahon dito noon, ending, yan. Ano po? Ngayon, loto, konting halaga, tatama ka ng milyon. Pero wala pong mga anak ng Diyos na napapasama dyan. Ano po? Ala-ala lang ako noon. Sabi ko, nandun pa kami sa Barangay 1. Naranasan ko, ang lakas ng ulan. May nagpapayong dalawang babae, dala kasirula. Pagdating dun sa akin, kala ko kung ano, orderin na ulam. Yung parang tanong sa akin, Pastor, tataya kayo ng waiting? Nung ending pala. Tataya kayo ng ending? Ayun, ganyan. Ang lakas ng loob nito, tinawag pa akong pastor, tapos tatanungin lang ako kung tayo ng ending. See? Bakit? Nalaman ko, pastor pa ako dyan sa malaking simbahan, nalaman ko na maraming members na mananaya sa ending, na nandyan sa munisipyo. Kasi yung nagtitinda na yan, katapat lang ng munisipyo. See? Pwede kong pangalanan yan, lahat yan, mga nandyan. Paglinggo lang, makikita mo nandun. Parang banal. Pero pagdating ng mga araw-araw, grabe ang taya sa waiting. Ending. See? Sabi ko, now, pansinin po natin yung resulta po ng pagsunod ni Abraham sa kalooban at pamamaraan ng tao. Ano po? Verse 4 hanggang 6. Genesis chapter 16. Verse 4 hanggang 6. Yan. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarah. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abraham, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin ko ito, bakit niya ako hinamak ngayong siya ay nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abraham, alipin mo naman siya. Kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarah si Hagar, kaya ito'y tumakas. Disharmony! Mismo sa loob ng kanilang sambahayan. Ibinalik mismo ni Sarah yung kanyang suhestyon. Kung kaya nagkasala ang kanyang asawa, siya ang nagbigay. Siya ang nagpahintulot. Nasipingan ang kanyang alipin. Pagkatapos ngayon, sinisisi niya si Abraham. Ikaw ang dahilan. See? Ganyan din yan. Maging sa lumang tipan. Nung magkasala si Adan at si Eva, nung tanungin na sila ng Diyos, di ba? Adan, saan ka naroon? Yan. Sabi ng Diyos, sabi ni Adan, andito po ako, Panginoon, nagtatago. Bakit ka nagtatago? Sabi niya ganyan. Kinain mo ba yung pinagbabawal ko? Sabi niya, sa halip na sumagot at umamin sa kanyang ginawang kasalanan, tinuro niya. Binalik niya sa Diyos yung kanyang kasalanan. See? Kasi, yung babaeng binigay mo sa akin, binalik niya sa Diyos. Yung bahagi ng kasalanan na kanyang ginawa. Sa halip na sabi niya, Panginoon, patawad po, nagkasala ako. Tinuro niya. Sa halip na humingi siya ng tawad. Tapos, tanong naman ng Diyos sa babae, bakit mo ginawa? See? Kasi yung ahas. See? Turo-turuan. Ito, bagay, makita po natin yung buhay na kung saan pumasok ang disharmony sa bagay ng kanilang sambahayan, kanilang relasyon mag-asawa. Dahil ginawa ni Abraham ang bagay ng panuntunan na hiwalay, taliwas sa bagay ng kalooban ng Diyos. Ito po, nangyari po rito. No? Verse 6 to 8,
Andyan din po. At sumagot si Abraham, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarah si Hagar, kaya ito'y tumakas. 7, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Sur. Hagar, alipin ni Sarah, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel, tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Nandyan po, makikita po natin yan. Pagdurusa sa panig ni Hagar na alipin, na po, sumunod lang siya. Alam po niyo yung alipin nun, pag inutusan ka, susunod ka talaga. Wala kang karapatan sa sarili mo para magsabing hindi. Kung ano ang utos na ipag-utos sa iyo, gagawin mo. Kahit na pagsugalan ka, pagpustahan ka doon, no? Susundin mo talaga. Yun lang ang trabaho mo, sumunod. Disharmony. Yung pagdaranas ng paghihirap ni Hagar. Sa talatang 12, ngunit ang anak mo ay magiging mailap. Ito po yung sabi kay Hagar. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. See? Disharmony. Maging sa descendant ni Abraham. Anak niya yun. Pero disharmony lahat. Na po? Kaya kung makikita natin, yung anak niya si Ismail, diyan nagsimula yung mga Arab. Palestino. Yung kanyang anak na kaysa sa pinangako ng Diyos, dumating bandang huli, si Isaac, dito po nagmula yung mga Hudyo. Nasimula noon hanggang sa kasalukuyan, makikita po natin walang magandang relasyon ang dalawa pong ito. Hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. Disharmony dahil doon sa bahagi ng taliwas na kalooban na ginawa ni Abraham laban sa Diyos. See? Now, pansinin po natin yung ating Panginoon Kristo. Nung ipanganak ang ating Panginoon Kristo, nabanggit lang sa Biblia ang kanyang pangalan nung 12 years old siya. Nung pumunta sila sa fiesta na wala ang ating Panginoon Kristo, hinanap siya ng ilang araw ng kanyang mga magulang sa laman, natagpuan siya sa templo, nakaharap at kausap yung mga pantas na tao sa edad na 12. Doon lang, hanggang doon. Pagkatapos wala ka nang mabasa sa banal na kasulatan. Okay? Pagkatapos niyan, mag-appear na lang siya sa Matthew chapter 4. Ano po? Pagkatapos niyang bautismuhan, dinala siya ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin. Pagdating doon, ano po, lahat ng uri na bahagi na ginawa ng Diablo para ibagsak siya sa pagkakasala. Sabi ko nga, purihin ang Panginoon. Dahil kung ang Panginoon kumagat sa bahagi ng tukso, kapahamakan ang babagsakan natin lahat. So, purihin ang Panginoon, sabi dito. Now, si Abraham, pinagantay na matagal ng Diyos upang hubugin siya ng Diyos sa bahagi ng pananampalataya. Okay? Para maging ama ng lahat ng bansa, lahat ng lahi sa pamamagitan ng pananampalataya. Naging ama natin siya, hindi sa lahi, through faith. Kaya naging ama siya ng pananampalataya. Now, sa atin, marami po tayong mga ipinanalangin. Yung ating mga pinanalangin na yan, umaasa tayong maganap sa ating mga inaasam. Pero mabuhay po tayo sa pagtitiwala. Sabi dito, ano man, mga bagay nating hinihingi, depende po tayo sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayong gagawa ng aksyon na mauna o labag sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Pero dapat nating tandaan,
kung mga bagay na meron po tayong inihiling na hindi pa nagaganap. Lagi po wag nating kalilimutan, laging may rason ang Diyos kung bakit wala pa. Kung bakit hindi pa nagaganap. Lagi pong mayroong rason ang Diyos kung bakit hindi nagaganap yung kanyang kalooban. Dahil mayroon siyang inihanda na higit na po kisa sa ating mga hinihingi. Yan. Na po? Sabi diyan, walang imposible sa Diyos eh. Kahit anong hingi natin eh. Pero pag-ayon sa kanyang kalooban. Di ba yan binabanggit niya? Matthew chapter 19 verse 26. Walang imposible sa Diyos. Yan. Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sangkap mo lang ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Huwag kang tataliwas. Pangkaraniwan po sa takbo ng ating mga buhay, may mga pagnanais po tayong gusto nating makamtan. Marahil matagal na nating dinadala sa pananalangin, sa prayers. Mga bagay na ating hinihingi, pero hanggang ngayon hindi pa rin natin kakamtan. Huwag lang po tayong manghinawa. Kuminsan, delayed ang sagot ng Diyos dahil meron po siyang dahilan. Meron po siyang dahilan para sa atin. Naalala ko nun, tuwing uwi ako ng bahay, dadaan talaga ako ng monumento kasi diyan ako kuha ng sakay. May madadaanan po ako diyan lagi na lapag lang, walang pwesto. May nagtitinda ng mga laruan. Maliit pa si Jordan, halos mga mahigit 1 taon, ganyan. May nakita ko rin laruan na unggoy. Naka-uniform yung unggoy. Maliit lang siya, ganyan lang kalaki. Pero, disusi. Pagkatapos, pag sinusihan mo siya, nagdadrum siya. Nagmamarch siya habang nagdadrum. Ganyan. Now, gustong-gusto ko. Sabi ko, matutuwa yung anak ko nito. Tapos, binilihan ko siya. Pagdating ko ng bahay, yun na. Sinusiyan ko siya, kaharap siya. Tapos, nilagay ko. Nakita niya. Mga ganyan. Tumingin siya. Yung tingin niya, hindi ko alam kung anong kahulugan. Tingin ko niya, parang, paano kaya ito? Ano, gano'n. Siguro, maraming katanungan sa kanyang isip. No? Pagkatapos yung bumaba, ako sandali sa CR, kasi sa second floor kami. Pagbaba ko lang sandali, wala pang 2 minuto, pag-akyat ko, nakita ko yung isang kamay nandun na, isang kamay nandito na, yung ulo nandito na, yung mga paa, hiwa-hiwalay na, wala na, saglit lang, minuto lang. Sabi ko, naisip ko, hindi pa kaya ng kanyang isip. Hindi pa. Hindi pa akma sa kanya. Maaring nagtataka siya, bakit ano ba itong ganyan? Ano ba nagpapagalaw dito? Bali lahat, kinalat. See? May mga bagay na ganitong pangyayari, minsan, arok ng Diyos yung ating nasa isipan. See? Alam niya yung bagay ng hangganan kung asan yung ating pagkaalam at pagkakilala na po. O paano natin ipamuhay o dadalhin sa bahagi ng ating mga buhay. Batin niya yan. Kung ito, si kagaganda or ikapapahamak. Hindi po ba? Ganun. May mga inisip tayo na nakala natin, okay ito, maganda ito. See? Maaluan. Pero may nakikita ang Diyos na hindi para sa iyo.
Ganito po yan. Grocery kami, Ever Emporium. Pagkatapos, padako na sa frozen. Isipin, nandyan ang ice cream, nandyan na ano. Gusto niya na ice cream. Sino bang hindi? Ang sarap ng ice cream. Di ba? Sarap-sarap ng ice cream. Gusto niya, iiyak. Gusto lang niyang bibili. Yung mga ganyang ano lang kalaki. Hindi ko pwedeng bilhin at ibigay kahit na gustong-gusto niya. See? Bakit? Sinisipon. Inuubo. Hindi lahat ng gusto natin pwedeng ibigay ng Diyos. Depende sa mga bagay na hindi natin ikasasama. Alam yan ng ating Diyos. See? Marami pa tayong pagnanais sa ating mga buhay. See? Ang problema lang, sang-ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Or taliwas ito sa bahagi ng kalooban ng Diyos? Kaya kung minsan makikita natin, kumikilos tayo ng ayon sa ating sarili, panuntunan, na hiwalay sa programa ng Diyos. Mga imeman. Na po? Now, ang sabi diyan, 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Patuloy lang po tayo magtiwala. Huwag po nating alisin sa ating isipan yung pagmamalasakit ng Diyos. Na po? Alam po niya kung ano yung karapat-dapat para sa atin. Higit po natin siyang mapagkakatiwalaan. Na po? Huwag natin tignan ang ating kawalan kasi alam na yan ng Diyos eh. Alam din ng Diyos. Yung mga pagitan na yan na wala ka pero nandyan siya. Pupunaan ka. Kaya nasabi ko kay Pastor Rene Balbutan, hanggang ngayon, simulang ilabas yung kanyang anak sa tiyan ng kanyang ina, kanyang asawa. Cesarean. Hanggang sa ngayon, nasa ICU pa rin. Nung kailan yun, humihingi siya ng dugo, type O. Sabi ko sa kanya, humingi ka na lang dyan. Sabihin mo talaga sa mga nasa hospital dyan, tulungan kang hanapan kasi wala raw doon. Okay? Tulungan kang hanapan. Mayroong inilalagay ang Diyos yan. Hindi kayo pababayaan. Kung tumagal ka man dyan, mayroong inilalagay ang Diyos para maging bahagi na maging sustain sa'yo sa lahat ng kaparanan. Okay? Hindi ka pababayaan. Yan po. Ganyan ang Diyos po natin. Alam niya yung ating limitasyon at alam din niya kung paano siya dodogtong sa ating mga limitasyon. Ganyan po ang ating Diyos. Ano po? Alam niya kung ano ang karapat-dapat para sa atin at alam din niya ang mga bagay na hindi karapat-dapat para sa atin. Ang sabi ng Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 11, okay. Diyan po tayo magtatapos. Verse 7 hanggang 11. Magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga sumbong. Magsitoktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumbong at ang tumutoktok ay pinagbubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay
O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit at magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Pansinin po natin yung mga talata. Ama, relasyon po ng Ama sa anak. Wala pong Ama na nakakatiis sa bagay ng kanyang anak. Lagi ang kanyang panuntunan sa kabubuti ng kalagayan ng kanyang anak. Ito po, lalo na ang ating Diyos. Ito po. Pinakita po ng Diyos yung kanyang bukas palad. Ang isang bagay lang na dapat pong maganap, magtiwala po tayo ng lubusan. Bigay po natin yung bahagi ng anumang mga kabigatan natin, mga kahilingan po natin. Ano po? Ilaki po natin doon sa bahagi ng pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo. At makikita natin yung pagkilos ng Diyos sa bahagi ng ating mga pangangailangan. Ito po, bahagi ng ating mensahe. Ano po? Tayo po ay manalangin. Amang banal, purihin ka, Panginoon. Payak na mensahe. Bagat nagana po, Diyos, sa pang-araw-araw namin mga buhay. Nata-challenge kami, Diyos, sa bagay, Panginoon, kung saan mga nakaranasan, Panginoon, sa bagay ng aming mga pangangailangan. Tulungan mo po kami na sa bagay, Panginoon, ng mga kaganapan na amin pong nararanasan. Patuloy, Panginoon, na sentro kami na yung kalooban. Bless mo po, Panginoon. Ang bawat bahagi ng aming mga pangailangan, kung nasusumpungan po namin ang aming mga sarili sa ganitong kalagayan, tulungan mo kami, O Diyos, higit ang magtiwala sa iyo. Sa kaparanan, Panginoon, na hindi kami tumitikwas sa bagay, Panginoon, ng aming mga kalooban. Pagpalain mo po, na ikaw pa rin ang lagi nauna para sa amin. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.